Naligaw sa fiesta ng mga aswang. Dear Pinoy Storyline. Ako si Ramon Castillo, tubong Negros Occidental at isang delivery rider dito sa Bacolod City. Matagal na akong sanay sa pagbabaybay ng kalsada, kahit 10 oras ng gabi, kaya't hindi na bago sa akin ang makapasok sa mga liblib na lugar. Ngunit isang gabi, sa hindi inaasahang pagkakataon, naligaw ako sa isang baryong hindi ko kilala, at doon ko naranasan ang isang bangungot na hindi ko kailanman malilimutan. Noong gabing iyon, galing ako sa isang delivery malapit sa bayan. Sa kasamaang palad, malakas ang ulan at halos wala akong makita sa daan. Sinundan ko ang Google Maps, ngunit tila nililigaw ako nito. Hanggang sa napansin kong nasa isang makipot at maputik na daan na ako, napapaligiran ng malalaking puno. Wala nang signal ang cellphone ko, at tanging ilaw ng motor ko lang ang nagbibigay liwanag sa madilim na paligid. Sa di kalayuan, may natano akong liwanag, parang may kasiyahan. Narinig ko ang tunog ng sayawan, tawanan, at tila musika mula sa lumang mga instrumento. Napalakas ang tibok ng puso ko. Fiesta siguro, bulong ko sa sarili. Dahil wala na akong ibang mapupuntahan, nagdesisyon akong lumapit sa lugar na iyon, umaasang makakahingi ng tulong upang makabalik sa tamang daan. Nang makarating ako sa plaza ng baryo, nagulat ako sa aking nakita. Ang buong lugar ay punong-puno ng tao, mga nakabarong at saya, tila nagdiriwang ng isang malaking okasyon. May mga lamesa sa gitna, puno ng pagkain, lechon, kanin, prutas, at iba pang masasarap na putahe. Isang matandang babae ang lumapit sa akin. Mukhang naligaw ka, iho, aniya, nakangiti ngunit may kakaibang titig sa kanyang mga mata. Opo, Nay, pwede po bang makiusap kung may daan palabas dito? Tanong ko. Ngumiti siya, at lumingon sa mga kasamahan niya. Bago ka umalis, kumain ka muna. Pista namin ngayon. Hindi namin hinahayaang may bisitang hindi nakakakain. Nag-aalangan man, naupo ako sa isang lamesa. Gutom na rin ako kaya't naisip kong kumain na lang sandali bago bumalik sa daan. Ngunit bago ko isubo ang pagkain, may napansin akong kakaiba, ang mga taong nasa paligid ay tahimik na nakatingin sa akin. Ang mga mata nila ay tila hindi pangkaraniwan, parang mapula, parang nagliliwanag sa dilim. Nang humawi ang isang lalaki sa gitna ng crowd, doon ko napansin ang isang bagay na nagpahinto sa akin. Ang kanyang mukha, hindi normal. Ang balat niya ay mukhang natutuklap, at ang kanyang bibig ay punong-puno ng mahahabang ngipin. Hindi ito normal na pista, ito ay isang pista ng mga nilalang na hindi dapat makita ng isang mortal na tulad ko. Napakapit ako sa upuan. Dahan-dahan kong ibinaba ang kutsara at tinidor. Napansin ko na ang lechon sa harapan ko, hindi karaniwang baboy. Ang kulay ng balat nito ay masyadong mapatla, at ang kamay nito ay... Diyos ko, hindi ito baboy. Napagtanto ko na ako ang bisita sa pistang hindi para sa tao. Mabilis akong tumayo mula sa kinauupuan ko, ramdam ang malamig na pawis na dumadaloy sa aking batok. Napansin ko ang mga mata ng mga tao sa paligid, lahat sila nakatitig sa akin, unti-unting lumalapit, at tila nag-aabang ng aking susunod na kilos. Nay, anong klaseng pista po ito? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngumiti ang matandang babae, ngunit hindi ito ang ngiti ng isang ordinaryong tao. Ang kanyang mga labi ay unti-unting bumuka, at doon ko nakita ang matatalim niyang ngipin, hindi pangkaraniwan, mahahaba at matutulis, parang ngipin ng isang mabangis na hayop. Ikaw ang espesyal naming panauhin ngayong gabi, aniya sa mabagal at malamig na tinig. Sayang naman kung aalis ka kaagad. Biglang napalakas ang tunog ng lumang musika sa paligid. Ang mga taong kanina'y nakaupo lamang, ngayon ay nagsimula ng sumayaw, pero hindi ito normal na pagsasayaw. Ang kilos nila ay hindi pantay. Parang mga nilalang na walang buto, umiindayog sa hindi natural na paraan. Ang kanilang mga anino ay tila may sariling buhay, gumagalaw sa dingding nang hindi sumusunod sa kanilang katawan. Tumingin ako sa lechon sa harapan ko, at hindi ako maaaring magkamali. Hindi ito baboy. Ang mga daliri nito ay halatang hindi panghayop. Halos mapalunok ako ng laway. Kailangan kong umalis. Dahan-dahan akong umatras, ngunit isang kamay ang mahigpit na humawak sa aking balikat. Napalingon ako, isang lalaki, matangkad at payat, may mapupulang mata at mahahabang kuko. Ngumisi siya, at sa isang iglap,
Nakita kong dahan-daang humahaba ang kanyang bibig, tila nagiging isang halimaw. Diyos ko, mga aswang sila. Hindi na ako nagdalawang isip. Agad akong tumakbo papalabas ng plaza, pilit na iniiwasan ang mga kamay na pilit humahablat sa akin. Ang daan pabalik ay madilim, ngunit wala na akong pakialam. Mabilis kong pinaandar ang motor ko, kahit na madulas ang kalsada. Habang binabaybay ko ang daan, naririnig ko ang mga halakhak sa likod ko. Hindi ito normal na halakhak, malalim, nakakatindig balahibo, at puno ng kasamaan. Alam kong hindi pa tapos ang gabi. Nang lumingon ako sa side mirror ng motor, nakita kong may mga anino na mabilis na sumusunod sa akin, lumilipad, gumagapang sa lupa, sumasayaw sa hangin. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas, pero isa lang ang sigurado. Hindi na ako babalik sa baryong iyon kailanman. Habang pinapaharurot ko ang motor sa madilim na daan, ramdam ko ang malamig na hangin na parang may bumubulong sa akin. Ang anino sa likod ko ay lalong lumalapit, lumulutang sa ere, sumasayaw sa mga sanga ng puno, at may halakhak na unti-unting lumalakas. Hindi ka na makakatakas. Hindi ko alam kung totoong narinig ko iyon o bunga lang ng takot ko, pero hindi ko na inisip pa. Ang tanging nasa isip ko ay makalayo, makaligtas sa lugar na ito bago nila ako abutan. Biglang lumakas ang ulan, at naging mas madulas ang kalsada. Pilit kong nilabanan ang pangangatag ng kamay ko habang mahigpit na hawak ang manibela ng motor. Pero sa isang iglap, may hamarang sa daan. Isang babae, maputlang mapatla, mahaba ang buhok na basang-basa sa ulan, at nakasuot ng lumang bestida na tila natutunaw sa dilim. Hindi ko na nagawang umiwas. Napakapit ako ng mahigpit sa motor habang dumaan ako sa kanya, pero wala akong nataman. Parang hangin lang siya. Biglang nanghina ang makina ng motor ko. Nagpreno ako sa gilid ng kalsada, hinihingal at hindi makapaniwala sa nangyari. Pagtingin ko sa likod, nakita kong unti-unting lumalapit ang mga aswang, ang kanilang anyo ngayon ay mas malinaw na. Ang kanilang balat ay nangangitim, ang mata nila'y nag-aapoy sa gutom, at ang mga kuko nila'y mahahaba at matatalas. Hindi ka dapat umalis nang hindi natatapos ang pista, bulong ng matandang babae na kanina'y nag-alok sa akin ng pagkain. Napaatras ako. Wala na akong magagawa, wala ng motor, wala ng paraan ng pagtakas. Ngunit naalala ko ang turo ng aking lola noong bata pa ako. Takot ang mga aswang sa dasal at sa asin. Mabilis kong kinalkal ang bulsa ko. Salamat sa Diyos, may natira akong maliit na garapon ng asin na ginagamit ko sa pagkain kapag bumibiyahe. Wala akong ibang pagpipilian. Nanginginig ang kamay ko habang binuksan ko ito at itinapon sa ere ang asin. Sa ngalan ng Diyos, lumayo kayo sa akin. Sigaw ko, halos pumutok ang dibdib sa kaba. Sumigaw ang mga aswang sa sakit. Ang ilan sa kanila'y umatras, ang iba'y tila naglaho sa ere. Pero hindi pa tapos, may mga natira pa. Doon ko napansin ang isang lumang kubo sa gilid ng kalsada. Walang ilaw, pero may maliit na krus sa pintuan. Hindi ko na inisip kung sino ang may-ari. Mabilis akong tumakbo papasok, halos mabaliw sa takot. Sa loob ng kubo, naamoy ko ang matapang na halimuyak ng insenso at bawang. Narinig ko ang pagaspas ng hangin sa labas, at ang mga aswang, nagwawala, pilit na pumasok, pero hindi nila magawa. Lumipas ang ilang minuto, at unti-unting nanahimik ang paligid, at doon ko lang napagtanto, nakaligtas ako. Kinabukasan, nang magliwanag na, lumabas ako ng kubo, wala na ang pista, wala na ang baryo, wala na ang kahit anong palatandaan na may nangyari doon, tila isang bangungot lang ang lahat, pero ang gasgas sa braso ko, ang putik sa damit ko, at ang garapon ng asin sa sahig ay nagpapatunay, totoo ang nangyari. Hindi ko na inalam pa kung paano ako nakaligtas o kung anong lugar ang napasok ko, pero mula noon, tuwing bumibiyahe ako sa 10 oras ng gabi, palagi akong may dalang asin at dasal, dahil hindi ko alam kung kailan ko sila muling makakasalubong.